Muli po mga kaibigan, magandang umaga po, magandang araw, magandang gabi, anumang oras kayong nanonood dito sa ating programa. Gusto ko pong kunin ng iyong mga atensyon sa oras na ito mga kaibigan dahil po sa kumakalat po na balita tungkol po dito sa tinatawag nilang second coming ng ating Panginoong Jesucristo ngayong September 23 at 24 na kung saan ay dito sa Pilipinas ay lumipas na po yung 23 pero sa bandang Amerika ay 23 pa lang nila ngayon mga kaibigan. Ngayon ang issue po ngayon sa social media na kumakalat po mga kaibigan ay yung tungkol po dito sa pagbabalik na po ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan sinasabi po ng karamihan sa YouTube, lalong-lalo yung mga kasama nating mga nagbabahagi ng salita ng Diyos na si Kristo daw ay babalik ngayong buwan, mga kapatid. At ito, bago po tayo magpatuloy, gusto ko munang ipakita sa inyo itong aking napanood na video ng isang mangangaral na tinatawag na Joshua Prophet na siya po ang nagprophecy o siya po ang nagsabi tungkol po sa pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo ngayong September 23, 24 at 25. So narito po mga kaibigan, panoorin muna natin, no? Ewan ko, hindi pala si Joshua Prophet yata to. Ewan ko kung sino ito, mga kaibigan. Pero ito ang kanyang pahayag. Jesus is coming today. In case you think you misheard what I just said, let me say it again. Jesus is coming today, today. Anytime today, you will see Jesus rapture the church in the clouds this very day. The Lord Jesus Christ is coming on the 23rd of September. That's what I'm saying. The Lord Jesus Christ is coming on the 23rd of September. I'm standing there. I'm not changing my mind. On the 23rd of September, the Lord Jesus Christ will come. That's what I'm saying. Okay. The Lord Jesus Christ will come. I've not changed my message. There's no but there. Okay. On the 23rd of September, the Lord Jesus Christ will come. If you are watching this video after tomorrow, the 23rd of September, it means you missed the rapture. You spend too much time searching videos on YouTube, TikTok. Too bad you missed it. I want you to keep a close lookout on Mr. Sizwe. Keep an eye on him. Because if he's missing today, it means the rapture happened and we stayed behind. If Mr. Sizwe is still around after today, it means he lied. It's about time his followers threw his revelations in the trash where they belong and considered him just another fool. Okay. Yan po mga kaibigan ang kanilang sinasabi. So, dahil po sa kumakalat na mga balibalita, hindi lamang po siya, marami pong nagsasabi at naniniwala na talagang babalik na po ang ating Panginoong Jesucristo sa September. Ngayong araw, pero ba't nandito pa tayo mga kaibigan, no, mga kapatid? So, ewan ko, hindi ba tayo na rapture mga kaibigan, no? Tungkol po sa usapin na rapture, mga kapatid, na kumakalat sa social media, na kung saan ay ngayong araw ang rapture, bagamat sa araw na ito, dito sa Pilipinas ay 24, mga kaibigan, pero sa ibang bansa ay siyempre natural 23 pa lang, no? Gaya sa Amerika, 23 pa lang nila daw, sabi ni kapatid na Dalton, kasi meron tayong mga kaibigan dyan po sa Amerika, no, mga kapatid. At yung tungkol po sa rapture na sinasabi po nila, mga kaibigan, alam nyo, sa mga scholar ng Biblia at sa mga mangangaral dito po sa YouTube, hati-hati po ang paniniwala ng iba. Pero sa atin, mga kaibigan, ako bilang nagsusuri din ng banal na kasulatan, ay hindi po ako naniniwala na September 23, 24, 25 ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pero maaaring babalik nga ang Panginoong Jesucristo sa September 25 o ngayong araw o bukas makalawa, pero hindi dahil ito ay iprinidik o hinulaan ng mga nagsasabing ngayon ang rapture, kundi posible nga na ito ay maaari kasi naghihintay nga tayo ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo mga kaibigan. Pero ang nakakalungkot lang,
maraming naniniwala at talagang sinasabi nila na ngayon na nga ang rapture. At isa na dyan yung popular na vlogger na si Pastor Edwin. Ito po yung The Bride of Christ, na kung saan titignan mo yung kanyang mga video, parang napakaganda at parang totoo. Pero alam nyo, hindi ako naniniwala sa lahat ng kanyang sinasabi Bagamat meron naman yung mga sinasabi niyang tama, kaya lang mas marami akong tinututulan sa kanyang mga video. Si Pastor Edwin, mga kaibigan, ay isa sa mga isa siya sa pastor ng Baptist, na kung saan ang paniniwala niya ay yung pananampalataya lang, maliligtas ka na at hindi kailangan ang mabubuting gawa. Yan po yung kanyang paniniwala. So panoorin natin, ano nga ba yung kanyang paniniwala tungkol po sa rapture? Bagamat siya po ay naniniwala na walang nakakaalam sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sa paniniwala ngayon na kumakalat sa social media tungkol po sa rapture na sinasabi nila, alam nyo, mga kaibigan, kung si Pastor Edwin o the Bride of Christ, mga kaibigan, ay ang paniniwala niya ay walang nakakaalam tungkol po sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang nakakagulat lang, mga kaibigan, sa video niya na ito ay 50-50. Ano ibig kong sabihin? 50% o baka 70% pa nga mga kaibigan o 80% pa nga, na siya ay naniniwala na magaganap talaga ang rapture sa September 25, 2025. Mga kapatid, yan ang paniniwala ni Pastor Edwin, na ito yung Bride of Christ, mga kaibigan, dyan po sa YouTube, pero sa kanyang paniniwala, bakit ko sinabi 50-50? Panoorin natin ito, kanyang video, mga kaibigan. Pero kung bukas lang po sana ang inyong unawa at hindi sarado ang pag-iisip, ipagpapatuloy mo ang panonood sa videong ito. Maraming mga vlog ngayon na naglalabasan na palaging sinasabi na magra-rapture. Ito po yung sinasabi kong Joshua Prophet na nagsasabi na darating na ang Panginoong Jesucristo. Ulitin natin. Na naglalabasan na palaging sinasabi na magra-rapture na raw ngayong September 2025. Kung ako naman po tatanungin ninyo, alam nyo naman na iisa lang ang sagot ko diyan. Walang nakakaalam ng oras kung kailan darating ang ating Panginoong Hesus. Ngunit magugulat ka, kaibigan, na sumasang-ayon ako sa theory ng ibang nagtuturo ng Bible na posibleng September 2025 ay pwedeng mag-rapture. Ngunit magugulat ka, kaibigan, na sumasang-ayon ako sa theory ng ibang nagtuturo ng Bible na posibleng September 2025 ay pwedeng mag-rapture. At yun ang tutumbukin natin sa content na ito. Ayan. So, ang paniniwala ni Pastor Edwin, mga kaibigan, ay 50-50. Kaya ko sinabi 50-50, kasi mga kapatid, yung sabi niya na isa siya sa mga naniniwala na posible nga na darating na ang Panginoong Jesucristo sa September 25, 2025. Itong paniniwala ni Pastor Edwin na ito, mga kaibigan, pastor ng Baptist, ay 50-50 po ito. Para hindi po siya mahusgahan, hindi siya 100% naniniwala. Pero sa kanyang pananalita, naniniwala talaga siya na magaganap ngayong rapture sa September 25. Pero titignan natin. Titignan natin. Kasi sa Biblia po, mga kaibigan, kung sinasabi ng isang propeta, ng isang propesiya at hindi po naganap, ayan po ay malaking kasinungalingan at yung propeta na yan, nagsasabi ng kabulaanan at hindi yan totoo, mga kaibigan. So, ibig sabihin, ayon sa Biblia, kahit 99 ang totoo na kanyang sinasabi. Pero isa lang ang hindi niya masabi, may tuturing pa rin na bulaan, mga kapatid, mga kababayan. Lalong-lalo kung iprinipredict niya, gaya yung sinasabi ni Joshua Prophet. At ito naman si Pastor Edwin ng Baptist ay 50-50. Ibig sabihin, naniniwala siya
50% o baka 80% pa nga ayon sa kanyang pananalita naniniwala siya na babalik ng Panginoong Jesucristo, pero mayroong konting hindi paniniwala na hindi babalik. Kasi ang batayan po nila sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay ayon po doon sa yung Feast of the Trumpet na gagawin po dyan po sa Israel sa September 25, 2025, mga kaibigan, na kung saan yan po yung unang taon celebration ng mga Hudyo. Ito'y tradition ng mga Hudyo. Hindi po ito mga kapatid. Wag po kayong maniwala na babalik po ang Panginoong Jesucristo. Pero ituloy po muna natin yung video ni Pastor Edwin. Ito pa rin din ni Kristo sa kanyang second coming? Possible kaya ito? O hindi? Ngayon tingnan natin yung tatlong feast. Ang natitirang feast ay mukhang umuugnay sa kanyang second coming. Ngayon dadako na tayo sa panglima, ang Feast of the Trumpet. Ang Feast of the Trumpets ay sinalita ng Diyos kay Moses. Babasahin natin ang Leviticus chapter 20 verse 23 to 24. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng ikapitong buwan ay araw ng pamamahinga. Araw ng inyong banal na pagtitipon. Ipapaalam ito sa pamamagitan ng tunog ng mga trompeta. Ayon sa verse na yan, kung saan sinabi ng Diyos kay Moses ang Feast of the Trumpets, ay ipinagdiriwang sa pamamagitan daw ng tunog ng trompeta at pagkatapos isang pagtitipon ng mga banal na tao sa Panginoon. Tingnan ninyo ang salitang pagtunog ng trompeta at yung pagtitipon ng mga banal. Ang feast na ito ay simpleng pagtitipon ng mga banal at pagtunog ng trompeta. Ganun lang po kasimple ang feast na ito. Ngayon, pareho din ang sinasabi ng verse about sa rapture. Kung babasahin muli natin ang Thessalonica chapter 4 verse 16 to 17, sa araw na iyon kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel, ang tunog ng trompeta ng Diyos ay bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin niya sa alapaap kasama mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So tingnan niyo yung sinasabi dyan na tunog ng trompeta at titipunin sa alapahap kasama ng mga binuhay o kasama yung mga banal. Parehong-pareho sa Leviticus chapter 20 verse 23 to 24. Kaya mukhang sa petsa ng Feast of the Trumpets, gagawin din ni Kristo na i-rapture niya ang kanyang mga banal sa pamamagitan ng pagtunog ng trompeta. Kaya ang alam natin ay tiyak na mayroong koneksyon sa pagitan ng tunog ng trompeta at pagtitipon ng mga banal na tao ng Diyos. Pangyayari tuwing Feast of the Trumpets at sa araw ng rapture. Ito ba ay coincidence lamang? Kaya yan ang dahilan kung bakit marami mga Bible scholars ngayon at kasama na din ako na naniniwala na sa tuwing Feast of the Trumpets sa Israel, doon ako kinakabahan na baka mag-rapture na sa petsa na yon. At kasama na din ako na naniniwala na sa tuwing Feast of the Trumpets sa Israel, doon ako kinakabahan na baka mag-rapture na sa petsa na yon. Bakit ka naman kakabahan? Pastor Edwin, kung sakali maging totoo yan, mga kaibigan. Pero, sa Biblia po mga kapatid, naniniwala ko 100% hindi po magaganap yung sinasabi nilang rapture na yan. Bakit po mga kaibigan? Kasi nagbabasa po tayo ng Biblia Yung gagawin po dyan po sa Israel na patutunugin yung trompeta o yung tinatawag nilang Feast of the Trumpet, hindi po yun hudyat ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kasi kung magaganap yan, lumalabas na para bagang alam na nila ang eksaktong araw o eksaktong buwan, taon, ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ang kanilang katwiran lamang po ay yung ipinapakita nilang timeline na kanilang ginawa, malayo po yon mga kaibigan at mga kapatid. Sa Biblia po tayo magbase, no? Sa Biblia po tayo. Kasi sa Biblia po mga kaibigan, ayon po sa mga talata, sa Mateo 24,
36, ang pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo, walang nakakaalam. Walang eksaktong nakakaalam. Pero, maaari ba babalik ang Panginoong Jesucristo sa September 25? Maaari, mga kaibigan. Pero hindi ibig sabihin, dahil hinulaan o ginawa ng Feast of the Trumpet ng tinatawag na mga Hudyo. Sa tradisyon ng mga Hudyo. Kasi kung bakit nila gagawin yan, fiesta nila yan eh. Sa Israel, September 25, gaganapin po yan. Na yan po yung sinasabi ng mga iba na timeline para nag-conclude sila na rapture na daw sa araw na yan. Bukas na yan mga kaibigan. Bukas na yan sa Pilipinas, pero sa ibang bansa ay hindi. Ewan ko lang sa Israel, mga kapatid, no? Alam nyo kung bakit hindi po ako naniniwala? Bakit nila sinabi na September 25? Kung September 25, saan lugar yung September 25? Kasi iba naman yung lugar dyan po sa Israel, o iba naman yung araw dyan po sa Amerika, iba naman sa atin. Tulad ngayon, 24 ngayon. Sa Amerika, 23 pa lang eh. Bukas, 25 natin. Pero sa Amerika, 24. Alin? Alin ang 24? Alin ang 25? Kaya sinabi nila na 23, 24. Pero natapos na yung 23, mga kaibigan. Kung bakit nila sinabi na 23, 24 o 24, 25, para yun ay isang araw lamang po daw dahil 25 sa 24 sa Amerika, then 25 naman sa atin. Ganun siguro yung kanilang paliwanag, mga kaibigan. Pero mali pa rin, mga kapatid, kasi paano nila nalaman na yan nga ang araw ng rapture? Paano nila nalaman? Samantalang, ang nakalagay po sa Biblia, kung atin pong babasahin, mga kaibigan, magbasa po tayo ng Biblia, no? Dito po sa Mateo chapter 24, sa verse 36, na kung saan sinasabi po dito sa talata na, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam. Walang makakaalam kahit nga ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, sabi, kundi ang ama lamang. So, ibig sabihin, hindi po alam talaga yung eksaktong pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pero, maaari bang 25? Maaari. Kasi nga, yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, talagang hinihintay natin. Kaya, maaari ngayong araw, bukas, o bukas makalawa, o sa ikalawang araw pa, o sa next month, next day, next year, maaaring andyan yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pero isa lamang po ang aking alam. Bakit tayo abala doon, mga kaibigan, yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo? Dapat ang pagkaabalaan natin, kung sakali babalik ngayon ang Panginoong Jesucristo, ang tanong, masasama ba tayo doon sa kanyang pagbabalik, mga kaibigan? Kung sakali siya ibabalik, sasama ba tayo? Maisama ba tayo? Dapat alamin natin ano ba yung qualification ng isang Kristiyano o isang mararapture o maaagaw. Ano yung qualification para marapture ang tao? Na kahit hindi natin pag-abalahan yan. Kung kailan, anong oras, anong araw, anong buwan, anong taon, wag mong problemahin yon. Ang problemahin mo at ang alamin mo, yung qualification ng isang Kristiyano para siya mapabilang sa rapture, mga kaibigan. Sabi po sa libro po ng unang Tesalonika, na ito po yung pinagbabatayan nila sa pag-agaw o rapture, no? Unang Tesalonika kapitulo 4 sa versikulo 16. Dito po sa verse 15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo, sabi ni Pablo, sa salita ng Panginoon.
at tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng ating Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. So, meron pong sinasabi dito na hindi daw tayo mauuna sa alin? Sa mga nangatutulog o yung mga patay na, mga kaibigan. 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ang isa sa nakikita kong qualification ng isang mararapture o aagawin ni Kristo, mga kaibigan, ay dapat kailangan mamamatay ka kay Kristo. Ito yung unang pagkabuhay na maguli na tinatawag nilang pag-agaw o rapture. Na yung aagawin mula lupa, sasalubungin natin ang Panginoon sa langit, ang aagawin, mga kaibigan, ay yung nangamatay kay Kristo. Yung hindi nangamatay kay Kristo, hindi po yun aagawin, mga kapatid. Kaya huwag mong pag-abalahan. Meron pa akong napakinggan dito sa YouTube, mga kapatid, na meron na daw nag-asawa para kasi rapture na, at least man lang makapag-asawa daw. Mantakin mo yon, mga kaibigan. Ba't mo pa interesin mag-asawa? Rapture na nga eh. Meron na daw nagbenta ng bahay. Meron na daw nag-resign sa kanilang trabaho dahil rapture na daw. Ba't ang dali ang tao madaya, mga kaibigan? At isa itong si Pastor Edwin ng Baptist, ang nagkakalat na 50-50 siya naniniwala. Marami tuloy sa kanya mga followers na loko na. Bakit, mga kaibigan? Kasi may mga followers niya na nabasa ko sa kanyang mga video na at least maganap na yung rapture. Wow, makikita ko ng Panginoong Jesucristo. Wow, makikita ko na ang mukha ng Panginoong Jesucristo. Ang tanong, kasama ka ba? Ang tanong, kasama ka ba sa ma-rapture o maagaw? Pagbalik ng Panginoong Jesucristo. Kung sakali sa September 25 nga. Samantalang ang nakalagay po na qualification ng mararapture o maaagaw ay dapat mamamatay ka sa Panginoong Jesucristo o mananatili ka sa kanyang salita, ganun ang ibig sabihin, hanggang sa ikamamatay mo ang kanyang aral. Yan po ang maliwanag dyan. Paano yung mabuhay at mamatay kay Kristo? Kasi ganito po, mga kaibigan, ang mabubuhay sa pag-agaw, mga kapatid, sila ay kasama ni Kristo maghari sa 1,000 taon. Itong unang pagkabuhay na maguli ay ito yung kasama ni Kristo. Tandaan po ninyo, mga kaibigan, kasi may mga born again, may mga nangangaral na yung mabubuhay daw, mga kaibigan, diretso sa langit. Hindi po. Kung bakit may unang pagkabuhay, yung unang pagkabuhay, mga kaibigan, sa Revelation chapter 20, ganito po yung ating mababasa. Sa chapter 20, sa verse 4, sabi dito, at nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Ito yung mga nabuhay na maguli sa unang pagkabuhay. Dalawa kasi po yung pagkabuhay na maguli. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. Abay, gawin pala ng Panginoong Jesucristo na maghatol. Kasi kasama nga niya na maghari sa 1,000 taon Ngayon, at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuon ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kanang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon.
So yung bubuhayin pala sa unang pagkabuhay na maguli ay yung hindi nagpatatak. Yung hindi nagpatatak sa kanilang noo at sa kanilang kanang kamay, at yung mga hindi sumamba sa hayop, at yung mga hindi po yung nakipaglaban, hindi umatras sa pananampalataya, kundi nakipaglaban sila at ikinamatayan nila yung pananampalataya nila kay Kristo. Sila yung sinasabing namatay kay Kristo. Sila yung nabuhay sa unang pagkabuhay. Verse 5, ang mga iba sa mga patay ay hindi na nga buhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. So yung unang pagkabuhay na maguli, yung mga hindi nagpatatak, yung mga hindi sumamba sa hayop, sila yung nabuhay doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Sinasabi kasi ng iba, mauna daw yung rapture bago po yung hayop o yung antikristo. Bago po magtatak ang antikristo, mauna daw yung rapture. Ay hindi po totoo yan. Wala sa Biblia yan, mga kaibigan. Dahil sa unang pagkabuhay na maguli, ang mabubuhay dito ay yung nangamatay kay Kristo. At ito yung unang pagkabuhay na maguli. Pagkatapos ng 1,000 taon, mga kaibigan, mangyayari po yung ikalawang pagkabuhay na maguli. Ano gagawin itong mga mabuhay na maguli? Hindi po pupunta sa langit. Ano gagawin nila? Ituloy natin sa verse 6. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Sa loob ng 1,000 taon, sila maghahari. Saan sila maghahari, mga kapatid? Kasi sabi nila, doon daw sa langit. Ang iglesia ni Kristo naman, doon daw sa alapaap, mga kaibigan. Pero sa Biblia, hindi. Saan maghahari ang mga taong ito? Dito sa Revelation chapter 5 verse 10, at sila'y iyong ginawang mga hari. At mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y mga gahari sa ibabaw ng lupa. Sa ibabaw ng lupa sila. Kasi kapag maganap po yung pag-agaw, titipunin dyan po sa alapaap. Ano gagawin nila dyan sa alapaap? Maghari sila dyan? Hindi. Maaaring pag-usap-usapan nila, paano yung paghahari? Ito yung pagharian mo. Itong bansa ka pupunta, dito ka maghahari. Maaaring ganon, mga kaibigan. Kasi pagkatapos ng pag-agaw, mga kababayan, sila po ay maghahari sa ibabaw ng lupa sa loob ng 1,000 taon. Yan po ang nakalagay sa talata, mga kapatid. Kaya ang qualification ng maagaw o ma-rapture, mga kababayan, ay dapat mamamatay ka sa pananampalataya kay Kristo. Mamamatay ka sa pananampalataya kay Kristo, mga kaibigan. Dapat, kung lilitaw na yung pagtatak ng Antikristo, huwag kang magpatatak. Dapat huwag kang sumamba sa mga larawang inanyuan. Yun po yung isa sa mga kwalifikasyon ng ma-rapture. Huwag mong pag-abalahan, mga kaibigan, kung September 25 nga o September 24 o anong araw. Pabayaan mo kung kailan babalik ang Panginoong Jesucristo, huwag mo nang pag-abalahan niya. Ang pag-abalahan mo, masasama kaya ako kapag mag-rapture? Samantalang ang kwalifikasyon ng ma-rapture, mga kaibigan, ay dapat mamatay ka kay Kristo. Paano yung mamamatay kay Kristo? Paano yung mamamatay sa pananampalataya kay Kristo, mga kaibigan? Ano yung ibig sabihin na mamamatay sa pananampalataya kay Kristo? Dapat yung aral ni Kristo, dun ka mamamatay. Dapat ang pamumuhay mo, dapat araw-araw, ganito kasi sabi ng Panginoon dito po sa Lucas chapter 9, mga kapatid. Lucas chapter 9 sa verse 23.
Ganito po ang sabi ng Panginoong Jesucristo. At sinabi niya sa lahat, si Kristo, sinabi niya sa lahat, kaninong lahat? Kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, sinasabi niya pala lahat ng mga tao. Kung sino daw ang susunod sa akin, sabi niya, ay kailangan tumanggi sa kanyang sarili. Ang isa sa aral ni Kristo, mga kaibigan, kailangan tumanggi ka sa iyong sarili. And then, pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, kailangan mga kapatid, sumunod ka kay Kristo araw-araw. Sa pagsunod mo kay Kristo, pasan-pasan mo ang kanyang krus. Para mapabilang ka kung sakali darating ang rapture, mapabilang ka sa mararapture, kailangan ang pagsunod mo kay Kristo araw-araw. Hindi po Sunday lang, mga kaibigan. 24 hours, 24/7, mga kababayan, na dapat sumunod ka araw-araw. At sa pagsunod mo ay buhat-buhat mo ang kanyang krus. O ang iyong krus pala. Buhat-buhat mo ang iyong krus. Ano ba yung krus? Mga kapatid, ano ba yung krus na buhat-buhat natin para mapabilang tayo doon po sa tinatawag nilang pag-agaw o rapture? Kung sakali babalik nga po, totoo ang Panginoong Jesucristo. Ano yung krus? Kasi ito yung ito yung isa sa mga kwalifikasyon para mapabilang ka doon sa marapture na kailangan mamamatay ka kay Kristo, kailangan matagpuan kanyang sumasampalataya sa kanyang aral, kailangan huwag kang sasamba sa mga larawang inanyuan o sa image ng hayop. Huwag kang magpatatak, mga kaibigan. Huwag kang magpatatak. Huwag ka daw sasamba sa image ng hayop. Ano ba yung image ng hayop na hindi mo dapat sambahin o hindi mo dapat luhuran, mga kababayan? Huwag kang sumunod. Alin? Doon sa larawan ng hayop. Ano ba larawan ng hayop? Kung pupunta tayo sa mga larawang inanyuan, mga kapatid, sa larawang inanyuan, ang isa sa mga karakter ba tawag doon? Ng isang larawang inanyuan, yung larawang inanyuan may mata, pero hindi nakakakita. May ilong, pero hindi nakakaamoy. May tenga, hindi siya nakakarinig. May bunganga, may bibig, pero hindi nagsasalita. Yan po ang karakter ng Diyos-Diyusan o imahen o rebulto. Sabi sa ating nabasa kanina, ang isa sa mga marapture o maisali doon sa pag-agaw, yung hindi daw sumasampalataya doon sa larawan ng hayop. Yung larawang inanyuan, ano ba yung ibig sabihin na huwag kang sumasampalataya doon sa larawan ng hayop o yung larawang inanyuan? Sabi ko kanina, yung larawang inanyuan, may mata, hindi nakakakita, may bibig, hindi nakakapagsalita. Ngayon, mga kaibigan, ito ang kalarawan. Maraming mga ganon na tao. Parang rebulto. Sa gobyerno nga natin, maraming mga parang rebulto Sa politiko, mga kaibigan, sa gobyerno natin, napakarami. Merong mga mata, ang mga nakaupo dyan sa gobyerno natin, pero hindi sila nakakakita. Marami nga nangangailangan ng tulong, pero hindi nila nakikita Ang karaniwan na tinutulungan lamang po ay yung mga kapwa nilang politiko na kinautangan nila ng utang na loob
Meron silang tenga pero hindi nila naririnig yung hiyaw ng mga mamamayan na dapat sana itaas naman yung presyo ng palay. Isa na tayo dyan, nananawagan mga kapatid. Pero napapakinggan ba yung mga nakaupo sa gobyerno? Wala, nagbingi-bingian, parang mga ribulto ang mga yan. Ang katunayan, mga Diyos-Diyosan ng mga yan eh. Kaya dapat wag nyo na po silang pansinin mga kapatid. Wag nyo nang paniwalaan. Kapag ako pumaupo ay gaganda po ang Pilipinas. Lugit. Walang katotohanan dyan. Mga ribultong mga yan. May mata, hindi nakakakita. May bunganga, hindi sila nakakapagsalita. Hindi nila kaya ipaglaban ang mamamayan kasi nakautang sila sa mga negosyante para sila isakalin. Yan ang totoo. 95% wala na tayong pag-asa sa gobyerno natin. Kundi sila po ang nagpapahirap. Kaya yung nagsasabi, tatakbo ako. Yung mga pastor, yung mga ministro, yung mga pare, tatakbo ako para labanan ko ang korupsyon. Imposible yan. Sinong pinapaniwala nyo, mga kaibigan? Ikaw, tatakbo ka, congressman, gobernador o mayor lang? Tapos ikaw ang lalaban sa korupsyon? Baka yung magandang budhi mo yan ay baka mahawaan eh. Mga kapatid, baka mahawaan. Kaya yung mga pastor na nagsasabing tatakbo para labanan ng korupsyon, sino pinapaniwala po ninyo? Kung ako lang, hindi ako naniniwala. Baka mahawaan ka pa. Kung talagang maganda yung budhi mo, wag ka nang tatakbo dyan sa politika. Kasi puro mga mga kaibigan, mahirap lang magsabi, no? Pero nanonood po kasi tayo sa mga bali-balita. Kaya naniniwala tayo, 95% mga kurap lahat ng mga nandyan sa gobyerno natin. Yan ang totoo. Mga ribulto lahat yan. May mata pero hindi sila nakakakita sa mga talagang tamang tulungan na tao. May mga tenga yan pero mga Diyos-Diyusan yan. Bakit? Kasi may mga tenga yan, hindi nila naririnig yung boses ng mamamayan. Tingnan nyo yung nakaraang rally. May nangyari ba, mga kaibigan? May nangyari ba? Tinaas ba ang presyo ng palay? Nako mga kapatid. Ang issue po natin dito, ano po yung mga pagkakakilanlan sa isang tao na siya'y masama sa rapture, mga kababayan. So una dyan ay dapat sumunod ka kay Kristo araw-araw. At buhatin mo yung krus mo araw-araw. Ano ba yung krus na ipinapabuhat ng ating Panginoong Jesucristo na minsan siya binuhat niya rin nung nandito sa lupa, mga kapatid? Dito po sa 1 Corinthians, dito ko natapusin mga kaibigan. Sa 1 Corinthians chapter 1, sa verse 18, paborito ito ng mga Katoliko eh. Sapagkat ang salita ng krus, yung salita daw ng cross, yung salita ng cross, o yung aral ng cross, ay kamangmangan sa kanila. Kanino? Yung mga nangapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Pero yung krus na yon, yung aral ng krus na yon, kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Kapangyarihan yun ng Diyos sa atin. Ano yung kapangyarihan ng Diyos na yon? Na nasa atin, na buhat-buhat natin araw-araw. Dito sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 16, na ganito po ang sabi ng Apostol Pablo. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So yung sumasampalataya doon sa ebanghelyo, aling ebanghelyo? Yung aral. Yung ebanghelyo, merong aral yan na kailangan mong sundin. Yun yung kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Yun yung buhat-buhat mo araw-araw, yung aral, yung turo. Turo ni Kristo, hindi turo ng tao, mga kapatid. Kasi may turo ng tao na hindi mo dapat kailangan buhatin. Ang buhatin mo yung turo ni Kristo, yung aral ni Kristo, at araw-araw. Para masama ka doon sa tinatawag na rapture.
Doon ka mag-abala. Hindi yung abala ka, rapture na bukas, rapture na 25. Minsan doon tayo abala, mga kaibigan eh. Pero hindi natin tinitignan kasama ba tayo kung sakali. So yan po yung mga katanungan dito. Tayo mga kapatid, hindi tayo naniniwala mag-rapture. Matagal pa rapture. O matagal pa yung tinatawag nilang pag-agaw. Matagal pa yung pag-agaw, mga kaibigan. Bakit? Kailangan malilitaw muna yung hayop at maghahari muna at paghaharian niya yung mga banal, mga kababayan, at magtatatak muna. Ba't kayo natatakot sa tatak, mga kaibigan? Ba't kayo natatakot sa tatak? Kasi kung ikaw ay talagang sumusunod araw-araw kay Kristo, hindi ka kayang tatakan ng hayop. Pugutan siguro ng ulo, pwede. Pugutan ka niya. Pero yung tatakan ka niya, hindi ka matatatakan. Bakit ka matatatakan? May tatak ka na ng Diyos. Ang hindi lamang po, ang matatakan lamang po ng hayop, paglitaw niya, kaya wag po kayong matakot na, baka darating na ang Antikristo ay dapat ma-rapture muna para hindi tayo matatakan. Kahit darating ang hayop o yung Antikristo, hindi kanya kayang tatakan. Paliban lang kung magpatatak ka, pero bakit ka kasi magpapatatak? Alam mo na nga yung tatak ng Diyos, tapos magpatatak ka sa hayop. Mga kaibigan, ang katunayan dyan, mga kapatid, baka sa spiritual na tatak ay natatakan ka na eh. Sa spiritual na tatak, ang hinihintay natin yung literal na lang na paghahari ng hayop eh. Pero yung hiwaga ng kasamaan, yung spiritual na kasamaan, gumagawa na eh. Yung tatak ng hayop sa spiritual, baka natatakan ka na. Pero hindi mo lang alam, di bale, kapag malaman mo, yun pala yung tatak, pag binago mo yon o tinanggal mo yon, nagbago ka, sinuko mo yon, mawawala yon, mga kapatid. Pero yung hiwaga ng kasamaan o yung hiwaga ng tatak, baka natatakan na. Maraming natatakan na, mga kaibigan. Yung hiwaga, kasi baka sabihin nyo, ba't pa tayo nakakabili, ba't pa tayo, hiwaga nga spiritual na tatak Kasi, hindi naman literal na pag-unawa yung tatak na yan, na gaya yung sinasabi ng mga born again na tatakan ka talaga sa microchip, dyan po sa kamay mo. Hindi. Hindi yun. Mga kaibigan, ba't kayo takot? Ayan. So, yan po mga kaibigan. Dapat sana mga kaibigan, magbasa po tayo ng Biblia. Wag lang tayo makikinig sa mga nagsasabi, rapture na. Hindi ko mo mayaman, hindi ko mo mataas ang pinag-aralan, ay paniniwalaan mo na. Hindi naman tinitignan ng Diyos kung ano yung pinag-aralan ng tao. Ang tinitignan niya, yung willing na sumunod sa Kanya. Porket nag-aral yan ng 12 years, ay maniniwala ka na, totoo ito, kasi 12 years siya nag-aral. Kahit 12 years, kung hindi naman totoo yung kanyang sinasabi. Bakit ka maniniwala doon sa 12 years na pag-aaral niya sa Biblia? Kung mali nga yung sinasabi niya, wala sa Biblia. Paniniwalaan mo ba? Ang usapan dito, Biblia, hindi yung pinag-aralan, mga kaibigan. Hindi yung natapos. Biblia, kung Biblia yung binabasa niya, Biblia din yung binabasa natin. Kitang-kita yung binabasa niya, minamali niya. Minamali niya. Saan mo naman nabasa na sa Biblia, ay si Moises at saka si Kristo ay Katoliko?
Saan yun? Katoliko? Katoliko si Kristo? May nagsasabi naman, baptist daw si Kristo dahil nagpabautismo kay John the Baptist. Relihiyon ba si John the Baptist? Kaya baptist daw. Kaya dapat daw tayo magbaptist. Ba't ka magbaptist? Aaral nga ng baptist ay ng ibang mga baptist. Como hindi naman lahat na baptist, no? Pero may aral ng baptist na once you are saved, are you always saved? Naniniwala naman tayo yung kaligtasan hindi nawawala basta hindi ka lang uurong. Pero may tendency mawawala yon kung ikaw mismo ang magsasawala, mga kaibigan. Pero ang paniniwala po ng Baptist, kahit ano daw gagawin mo, basta tinanggap mo si Kristo, maligtas ka na kahit na ano daw ang gagawin mo, kahit makagawa ka pa ng kasalanan, kahit ba babalik ka sa dati, wala daw problema. Dahil si Kristo na daw ang gumanap ng kaligtasan mo. Meron bang ganong aral ng Biblia, mga kaibigan? Hindi nyo kayang tindigan yan, mga kapatid. So, yan po, no? Hindi totoo. Ang kaligtasan pwedeng mawala kung ikaw mismo ang magsawala, mga kaibigan. Kasi, ang sabi po sa banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 15, dito sa verse 1, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, sabi ni Pablo, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking pinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, sa pamamagitan naman nito'y, yung ebanghelyo, ligtas kayo. Talagang ligtas ka. Hindi mawawala yung kaligtasan. Kung matiyagan ninyong iingatan. Pero kung hindi mo iingatan, ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisisampalataya ng walang kabuluhan. Yung ebanghelyo na yan, ililigtas ka niyan. Yan talagang kaligtasan, hindi relihiyon, hindi sekta, mga kaibigan. Kundi yung ebanghelyo na ipinangaral ni Kristo, at saka ipinapangaral din na Apostol Pablo, kung manatili ka dyan, ililigtas ka niya. Pero kung hindi ka manatili, kahit nasa sinasabi mong relihiyon ka, yung sinasabi ninyong kami totoo, kahit nandun ka sa sinasabi mo, kahit katulad ka pa sa pangalan ng nasa Biblia na iglesia, na tinatawag iglesia ng Diyos o iglesia ni Kristo, kung hindi mo naman tinutupad, ginaganap yung aral, wala rin, mga kaibigan. Kaya, ang ililigtas po ng Panginoong Jesucristo at ang bubuhayin niya, aagawin niya sa rapture, ay yung nangamatay kay Kristo. Yan po, mga kaibigan, sana po ay naunawaan natin. Yung mga kumakalat na balita ngayon, wag po kayong maniwala, mga kaibigan, fake news yan. Yan ang pinakamalaking fake news. Sana, ewan ko lang kung matigas talaga ang ulo yung mga naniniwala kay Bride of Christ, kung pagkatapos na hindi maganap yung rapture, sa September 30 or sa October, kapag upload pa ng video itong si Edwin, Pastor Edwin ng Baptist, yan po sa Bride of Christ, ay ewan ko lang kung paniwalaan nyo pa, mga kaibigan. Kasi siya ay 50-50. Urong-sulong yan sa paniniwala sa rapture. Kung ako, ako kasi, mga kaibigan, 100% hindi ako naniniwala rapture sa bukas. O ngayon, o mamayang gabi. Pero kung mangyayari man, hindi dahil nahulaan nila. Kasi isa sa araw na yan, na pwedeng magbalik ang Panginoong Jesucristo, kasi naghihintay tayo. Maaring September 30, October, November, December, or anong araw. Walang nakakaalam. Kasi ang iniintay natin, matagal na. Hindi natin alam kung kailan, anong oras. Dahil iniintay natin, may posibilidad, maaari 25, 26, 27, 28 hanggang, or sa next year, o sa ano. Kasi naghihintay nga tayo mga kaibigan.
Naghihintay nga tayo eh. Sinungaling na po ang Biblia kung mangyayari po yung sinasabi nila. Yung gaganapin dyan po sa Israel na paghihip ng mga trumpeta, ay hindi po pagbabalik ni Kristo yan. Tradisyon ng mga Hudyo yan para sa bagong taon nila. Kasi yung mga magaganap na ganyan ay, ang paniniwala kasi nila, tuwing gagawin nila yung Feast of the Trumpet na yan, ay may mangyayari kasi, mga kaibigan, tulad yung araw ng Pentecostes, yung pagkamatay ni Kristo, yon, ay yung pagkaligtas ng mga Israel doon sa Ehipto, yun yung una mga kaibigan. Pero malayo yan, mga kapatid. Tignan na lang natin bukas. Kita-kita po tayo sa Sabado, sa Friday, mga kaibigan. Walang mangyayaring rapture. Yan po ang aking masasabi dito, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po, mga kapatid.